Sinalakay ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang tinaguriang mother of all Pogo hubs sa bansa. 69 na mga dayuhan na huli mula sa nasabing operasyon. Narito ang balita ni Paul Montibon. Martes ng gabi ng salakayin ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ika-23 palapag ng Century Peak Tower sa Adriatico Street, Manila. Nang makapasok na ang mga operatiba, agad na tumambad ang maraming computers at mga empleyado na kinabibilangan ng mga Pilipino at foreign nationals. Ayon sa PNP-ACG, pugad ito ng iba't ibang uri ng scam gaya ng love at cryptocurrency scam. Ang modus, paiibigin muna ang mga biktima na naghahanap ng karelasyon online at oras na mahulog na ang loob ay saka naman ito aalukin ang suspect na mag-invest sa cryptocurrency para sa kanilang kinabukasan di umano. Pero oras na wala ng pera o makukuha ang suspect, saka naman ito ipablock ang biktima. Dahil loves lang, kumbaga relationship ang hinahanap niya. So i-engage nila yun hanggang sa mapaibig nila yung biktima. And then sasabihin nila, invest ka for cryptocurrency. Yan to, meron akong cryptocurrency account. Kung gusto mo, para meron tayo, para meron ka rin investment, which is meron din ako. So pag wala nang maibigay yung biktima, bigla na lang mawawala yung kanyang crypto account. Sa nasabing operasyon, 69 na mga dayuhan na kinabibilangan ng 34 na Indonesian national, 10 Malaysian national at 25 na Chinese national. Sa kasamaang palad, pinalaya rin ang mga dayuhan ng i-turnover ito sa Bureau of Immigration dahil wala pa naman daw na isasampang kaso laban sa mga ito. Iniiwasan na po ng ahensya na magkaproblema sa arbitrary detention, lalo pat nagpapatuloy pa ang investigasyon sa mga nakuhang mga ebidensya mula sa nasabing operasyon. Ay pa sa PAOK, isang Chinese national na si Willie Keng ang nagmamayari ng gusali na sinasabing may malaking koneksyon sa ilang ahensya ng pamahalaan, pero bahagi pa ito ng pagsisiyasat ng mga otoridad. Lumalabas na ang gusali ay nagsisilbing pansamantalang opisina ng mga hindi rehistrado at direguladong mga pogo na pag-alaman na nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga ito sa kabila ng kawalan ng permit at lisensya noon pang Nobyembre noong nakaraang taon. Ongoing investigation, kinukuha pa namin yung mga ebidensya at recipe possible na kung sino man yung may-ari ng floor na yun. So pag ma-identify yun, siyempre, kung anong pwedeng kaso isasampa namin sa kanya, isasampa namin sa regular filing na. Sa huli, nanindigan ang PNP na hindi sila titigil hanggat hindi mapuksa ang problema ng pogo sa bansa. Gayon din ang pagtugis sa mga sinasabing malalaking tao, grupo, individual na nasa likod ng iligal na operasyon ng mga ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.